Civil Service Exam, word problem number 43. If 358 clerks type 7,518 pages in 7 minutes, find the number of pages that can be typed by an average clerk in 1 minute. So ang question na ito ay nanggaling sa aking FB group na exclusive lang itong FB group na ito para dun sa mga nag-avail ng math tutorial ko for 20 pesos. Okay? So ayan. So pinost sa aming exclusive na FB group. So ayan. 358 clerks. Ayan. Type. So choices 3, 4, 7, and 21. Okay. So sagutan na natin. So to answer this problem, ito ay tungkol sa variation. Kasi meron tayong 358 clerks type 7,518 pages in 7 minutes. So ang tinatanong, find the number of pages that can be typed by an average clerk in 1 minute. So maraming way para isolve ito. Pwedeng diretsong formula or pwede namang isa-isahin natin kasi tatlo yung given. Kapag variation kasi, inverse or yung direct variation, dapat dalawa lang. So ito tatlo. So we have 358 clerks, meron tayong 7,518 pages, and then meron pang minutes. So kailangan tatlo yan, tatlo yung variable. So kailangan tatlo rin yung variable dito sa kabila. Find the number of pages that can be typed by an average clerk in 1 minute. So an average clerk, ibig sabihin 1 clerk, tapos 1 minute. So pwede isolve muna natin dito yung 7 minutes. Pwedeng gawin siguro natin ito 1 minute. So dalawang way natin isosolve ito. Yung isa yung iisa-isahin, tapos yung pangalawa naman gagamit tayo ng direct formula. Okay? So ito yung unang solution. So we have 358 clerks. Ayan, type 7,518 pages in 7 minutes. So dito, pwedeng isolve muna natin yung 1 minute. Okay, so we have 7,518 pages in 7 minutes. So pwedeng ilagay natin dito, ayan, pages, tapos ito yung minutes. So we have 7,518, 7 minutes. So isolve natin yung 1 minute. So yan, 1 minute, lagyan natin dito ng n. So ang tanong, ito ba ay direct variation ba to or inverse? So kapag umunti, itong minutes natin umunti. So kapag umunti yung minutes, 7 naging 1, anong mangyayari sa pages natin? Siyempre, pag umunti yung minutes, uunti rin ito. So ibig sabihin, ito ay direct variation itong pages to minutes. Okay, so isolve na natin using a direct variation kasi parehas pababa yan. So pwede tayong mag-fraction form, pwedeng ratio form. Okay, so gawin natin fraction form na lang, 7,518 divided by 7 equals n over 1. Okay? So, n over 1, simply n na lang ito. So, all we have to do now is divide lang ito. 7,518 divided by 7. So, medyo malaking number kailangan natin mag-scratch dito. So, 7,518 divided by 7. So, 7 divided by 7 is 1. 1 times 7 is 7. Subtract. So, bring down 5. 5 divided by 7. So, that is 0. 0 times 7 is 0. Pwede na hindi isulat yan. Sayang lang yung space, no? Pwedeng idiretso bring down na natin yung sumunod. Okay? So, yan. So, 5 and then bring down 151 divided by 7. That is equal to 7. 7 times 7 is 49. Subtract 51 minus 49. That is 2. Bring down 8. 28 divided by 7. Okay, eksakto. 4. 4 times 7 is 28. Wala nang remainder. So, therefore, kapag 1 minute, ang pages na magagawa niya ay 1,074. So ngayon, kunin naman natin yung clerk ngayon. Clerk, tsaka itong pages. Clerk at pages naman. So sabi, so 358 clerks, yung pages per minute na ito kasi nasolve na natin yung minute. So bawat clerk per minute ang magagawa ay 1,074. So ang tinatanong ngayon, find the number of pages. So pages ang hinahanap, lagyan natin ito ng M. N na yung ginamit kanina. Find the number of pages that can be typed by an average clerk. By an average clerk in 1 minute. So ibig sabihin nun, isang clerk lang. Kasi an average, ayun yung ano natin dyan na isa lang, yung an. Okay? So ngayon, ang tanong, ito ba ay direct variation or inverse? Ang nangyari, yung clerk natin, umunti yung clerk. Pag umunti yung clerk, ano bang mangyayari sa pages natin? Dadami ba to or uunti? So work problem na ito. Kapag umunti yung clerk, syempre,
yung pages, unti din. So direct variation pa rin pala ito. So kasi umunti yung clerk from 358 magiging isa. So yung pages niya syempre uunti din. So direct variation pa rin. So therefore, ang magiging formula natin ay 358 i-over natin itong 1,074 equals 1:m. So pwede palang baligtarin natin ito. 1 over m. Dahil m yung sinosolve natin tapos 1 naman ito, pwedeng pagbaligtarin lang natin yan. So ano yan? Property rin yun ng proportion. Kasi 1 lang to eh. So pag binaligtad natin m over 1, ito rin baligtarin natin 1,074 over 358. Okay, so yan, m divided by 1, m na lang yan. So all we have to do now is divide this. So 1,074 divided by 358. So mga choices naman natin, mga eksaktong number, ibig sabihin divisible ito. So sa 350 siguro tayo, sa 350 ay 1,050. So siguro ito ay 3. But verify natin, 3 times 8, so that is 24. Mga eksakto na. 3 times 5 is 15 plus 2, so that is equal to 17. 3 times 3 is 9 plus 1, we have 10. Okay, eksakto. Therefore, the correct answer is 3. Ayan. Letter A, 3. So ito yung isang solution na inisa-isa natin, step by step. So ginamitan natin ng dalawang variation. So dalawang direct variation lang naman itong ginamit natin. So kapag tatluhan, pwedeng combined variation ang gamitin natin dyan. So ito yung another solution. Kapag ganitong type ng problem, so meron tayong, erase ko muna. Kapag meron tayong itong 358, ito yung ano eh. So yan yung pwedeng clerk, yan yung men. Tapos itong 7,500 pages, yan yung work. Yan yung work. Tapos ito namang 7 minutes, so yan yung time. So para sa work problem, yan, na-given yung men, given yung time, tapos yung work, meron tayong direct formula dyan. So ang direct formula natin para dyan ay yung men tsaka yung time ay i-multiply natin, tapos i-over natin sa work. So parang direct formula magiging work, lagyan natin ng subscript na 1 over m sub 1 and then t sub 1. So equate lang natin dun sa kabila, puro mga subscript 2 naman. Ayan, W2, M sub 2, T sub 2. Na pwede rin natin pagbaligtarin. So yung W pwedeng nasa baba, ay itong MT nasa taas. So ito syempre mababaligtad din. Okay? So ito yung shortcut na formula. Diretso na tayo. Hindi na kagaya nung isa na inisa-isa pa natin. So ilagay lang natin dito yan. So itong time natin ay ito ay in minutes. Ayan, so minutes ito. Lagay lang natin dito yung men, yung clerk. So we have 358. And then yung work, ito nga yung pages. So we have 7,518 in 7 minutes. So tapos yung hinahanap natin, find the number of pages. Number of pages, yun yung work. So lagyan natin ito ng X, kahit anong variable. That can be typed by an average clerk. Average clerk, so ayun nga sabi, an, so isa lang yun. Average clerk, 1, tapos in 1 minute, so ito ay 1 din. So ngayon, i-apply natin itong direct formula. Ang hinahanap natin, work. So ito ang gamitin natin, i-substitute lang natin. So substitute lang natin itong formula natin dito, itong mga given natin, yung W sub 1, ito yun, yung work. So we have 7,518 over, ang M sub 1 natin is 358 multiplied by T sub 1, yun yung 7. So equal siya sa W sub 2. So X na lang yung ilagay natin. Ito yun. Over M2 T2. So that is 1 times 1. So therefore, itong 1 over 1, pwede nang hindi isulat yan kasi 1 times 1, 1 lang yan. So matitira na lang is X. So kagaya na nung kanina, i-divide muna natin ito. So siguro mas madali ito, i-divide muna sa 358 kasi eksakto naman yan. 7,518 divided by 358. So ito yung isa. Pag dito natin unang dinivide yan, expect nyo na eksakto ang kakalabasan yan. So 751, ito munang first 3 divided by 358. So kitang-kita na yan ay 2. 2 times 8, that is equal to 16. 2 times 5 is 10 plus 1, so that is equal to 11. 2 times 3 is 6 plus 1, so that is 7. 716, okay? So subtract 11 minus 6, so that is 5. And then 4 minus 1 is 3. Bring down 8. Okay, eksakto. 358 divided by 358 is 1. Okay? So therefore, itong 758 divided by 358 equal na lang siya sa 21. Tapos divide na natin, pwede ng mental, 21 divided by 7, that is equal to 3. Therefore, the value of X
is equal to 3. Okay? So depende na sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Itong direct formula natin para sa tatluhan, tandaan lagi magkasama yung men tsaka yung time. Time kung ano man yan, yung days, minutes, hours, seconds. So lagi magkasama yon. Tapos yung work magkasolo lang. So ganyan lagi ang formula para sa ganitong type ng variation na tatluhan. The correct answer ay letter A pa rin, 3. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung explanation ko para sa ganitong type ng work problem na tatluhan. So see you sa susunod na mga math reviewer para sa civil service exam and good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.